What's up mga kakanto? Ngayon po ay September 21, 2025. Kasalukuyan pong nagaganap ang mga rally sa iba't ibang lugar sa bansa upang kondinahin, ipakita ang ngit-ngit, galit ng taong bayan laban sa pinakamalalang korupsyon sa history ng ating bansa. Ang Kanto Tihero Channel po ay lubos pong nakikiisa sa pagkondina ng malalang korupsyon na ito na labis na nagpapahirap sa karaniwang mamamayan at labis naman na nagpapayaman sa ilang politiko at negosyante na walang kabusugan, sobra-sobrang pagkaganid na kumbaga. Talakayin po natin sa video ito ang nakaraang Blue Ribbon Committee hearing sa pamumuno ni Senator Ping Lacson habang nagrarally naman sa background ang nagngangalit na taong bayan. Matatanda ang nabanggit ko sa naunang vlog ko na babantayan natin ang hearing na ito upang magkaroon tayo ng comparison sa kung paano ang pamumuno ni Senator Marcoleta kumpara sa pamumuno ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Sa unang tingin o obserbasyon ng mga tao, ito ay kung hindi sila nakamonitor sa issue na ito, ay totoo naman na frustrating. Nakakadismaya ang naging hearing last Thursday kasi hindi magandang tingnan na ang inaakusang senador ang mismong mag-i-interrogate sa mga nag-aakusa sa kanila upang linisin ang sarili sa pagkakasangkot sa eskandalong ito. Paano mo nga naman masasagot ng walang halong pag-aalala kung ang magtatanong sa iyo ay yung mga inaakusahan ninyo? Pero sa aking munting palagay ay nakatali ang kamay ng chairman ng committee sa kanilang rules at wala siyang kapangyarihan na pagbawalan ang mga akusadong membro ng committee upang makilahok sa pagtatanong na ito. Tama naman pala ako dahil ito rin ang naging paliwanag ni Senator Ping Lacson. Panoorin natin. One common criticism doon sa nangyaring pagdinig kahapon, ito very common. Bakit ko pinayagan yung dalawa na mag-interpellate? No? At bakit ko pinayagan na mag-participate? Well, I have to explain dahil yung inhibition, individual decision yan personal decision. Ako bilang chairman, hindi ko sila pwedeng pagbawalan na mag-attend. Kasi una-una, mga miyembro sila. Pangalawa, meron yung basic right din na i-confront yung accuser. Yeah. No? Which in this case, si Bryce. Pero hindi rin kontento. But alam nyo, I can understand and I can feel the anger at saka yung frustration ng mga netizens. No? Understandable yon because they really want to see quote-unquote blood, and ayaw lang huminto lang doon sa level ni na Bryce. Ayan, nauunawaan naman pala ni Senator Ping Lacson ang nararamdaman ng mamamayan. Hindi rin naman natin masisisi ang ating mga kababayan na batikusin ang hearing na ito. Tama din naman ang pananaw ni Atty. Barry Gutierrez na sa tingin ko ay posibleng majority ng mga Pilipino ay kapareho ng pananaw. Panoorin natin. Naging kumbaga may napatunayan ba yung dalawang senador na mukhang safe na sila or not necessarily? Una, tingin ko hindi pa naman, di ba? Meron silang narrative na gustong palabasin kanina, obviously. Gusto nilang i-discredit itong taong kausap nila. At yung mga ibang tanong na ni-raise sila kanina, hindi lang kay Engineer Bryce Hernandez, pero sa mga ibang mga resource persons, obviously clearly intended para ma-exonerate na sila. Halimbawa, yung tungkol dun sa hindi daw naman sila nag-meet, di ba? Nitong isang, nakalimutan ko pangalan yung babae. Supposedly, yun daw nagdala ng pera. Mina Jose. Yun, si Mina Jose, na hindi daw sila nag-meet. Di ba? Tapos, doon naman sa isang banda, yung mga tanong nila directly kay Bryce Hernandez, obviously intended na i-question yung kanyang kredibilidad bilang witness. Pero sa dulo, tingin ko wala namang conclusive sa usapin na ito. Lalo na yung kanilang
possible involvement dito, hindi lang naman ang titingnan dyan yung testimonya ng isang tao. Meron pa rin dapat forensic examination ng aktual na mga papeles, including yung mga naging source ng supposed insertions na ginawa nila. Na actually, in-identify ni Senator Ping Lacson. Yung 300 million na supposedly insertion ng 2025 budget and yung 600 million na supposedly naman ay nasa 2023 unprogrammed fund. So, simula pa lang ito ng investigasyon and I think it's too early para mag-celebrate either camp. But definitely, kung ako sila, isipin ko naka-score ako dito, which actually sa tingin ko, yun yung problema sa buong prosesong ito at buong investigasyong ito. Napaka-irregular at napakalabo na sa isang investigasyon na ginagawa ng Senado, yung dalawang senador na kasama sa investigasyon, iniimbestigahan sila dahil napangalanan sila ng isang testigo, ay nandun sila participating actively in the investigation, nag-present ng kanilang sariling ebidensya. Halimbawa, yung kay Sen. Joel kanina, yung kanyang pinakitang parang how-to video kung paano daw mag-fake ng secret chat. O tapos, itong kanilang pag-grill, halos pagka-cross-examine dito sa mga testigo, napaka-inappropriate nun eh. Under investigation kayo, pero ito kayo, nagpa-participate essentially as investigators dito sa sitwasyong ito. At ultimately, kung makakaroon ng committee report yan, boboto sila doon. Magboboto sila to approve or to disapprove. So, di ba, parang paano ka makaka-expect ng credibility o ng impartiality sa isang investigation na yung mga taong iniimbestiga ay bahagi nung nag-iimbestiga. Parang ano yan eh. Kung baga nagsumbong ka sa pulis, tapos yung sinusumbong mong gumawa ng krimen, pulis din. At bukod doon, nakaupo doon sa panel na pinagbibigyan mo ng inyong testimonya at ebidensya at binabara-bara ka habang ikaw ay nagte-testify. I mean, hindi mo dapat ginagawa yon for the simple reason na nako-compromise yung integrity nung proseso. In fact, kung hindi man lang sila, hindi naman sila dinisallow nung chair. Wala naman naging motion na gano'n. Pero hindi ba parang kahihiyan na lang on your part? Ako, tanong ko lang, wala ba man lang sila kaibigan na senador na yun na lang ang kanilang i-feed para depensahan sila? Kailangan ba talaga sila mismo? Pero siguro yun nga, patay na ang delikadesa sa bansang ito. Matagal nang nakalibing. Kaya hindi nakakataka at hindi na nakakagulat yung ganitong klaseng asta ng mga taong kahit na mataas na posisyon ang hinahawakan sa Senado. May puna din si Yusik Atty. Claire Castro sa pamamaraan ng interogasyon na ginawa ni Senator Joel Villanueva na lalo lamang nagdiin sa kanya. Sana ay iba na lang ang tinalakay niyang issue para hindi na siya nagmukhang desperado sa paglilinis ng kanyang sarili. Ito ang paghihimay-himay naman ni Atty. Claire Castro sa pagtatanong ni Joel Villanueva. Mga senador, sabi niya, huwag pagtakpan. Okay, kaya inaaral nga natin, di ba? So, pero huwag na muna tayo magbintang. Good tayo, good. Hindi tayo judgmental. Ha? Laro natin to. Kumbaga yung procedural. Okay? So, let's see mga kaklir, ha? Okay. Panorin natin to. Doon sa sinabi nyo, doon sa mga binanggit mo, doon sa plenaryo, doon sa kamera. Gusto ko lang malaman, meron bang nag-utos sa'yo, nagsabi sa'yo na banggitin ang pangalan ni Senator Villanueva na ang tanging basis mo ay pinicturean mo ang isang telepono na hindi din sa'yo? Wala po, sir. Puntahan ko si Bryce, Mr. Chairman, Engineer Bryce, nagpunta rin sa Kamara de Representantes at doon marami kang sinabi, may mga picture, kagaya nung sinasabi ni JP na pinicturean niya yung isang telepono at di umano ito ay conversation ni Joel Villanueva at isang Henry Alcantara. At nakakalungkot man na kahit ito isang picture lang from a different phone, parang tinanggap na gospel truth doon sa camera, no? May papakita rin ng picture. Teka lang mga clear, hindi ito picture lang. Ha? Baka nakalimutan ito ni Senator, anong pangalan? Joel. Let's see, ha? Si Senator Joel ay humihingi ng multipurpose buildings. Ang tanda ko po ay nagpapalo po siya sa akin na... Si Henry Alcantara na po ito, umamin na ito si Senator Joel ay humihingi or siguro pinapalo up yung multipurpose building. Papalo po yung request. Ako po ay nagpapalo po siya sa akin na papalo po yung request sec na multipurpose building po ng barangay. Ilan po? For additional. Hindi ko po masabi ko additional, Your Honor, kasi po papalo lang daw po yung request na po. Ilan po, Your Honor? So nagre-request siya, infrastructure ang nire-request niya, multipurpose building, ha? Okay. Nagre-request po siya ng mga multipurpose building kay secretary at the time. Yun po yung sinabi niyo kanina. Yun po yung nabasa ko po sa pinalabas mo nila. Okay.
Hindi, kinukot kita, yun ang paliwanag mo, no? Okay, at tama ba, pinarating mo kay Sec, Punuan? Opo, sinabi ko lang po na ipapalo lang po si Sen ng mga request po. Okay. Oh, di ba? Wala siyang, hindi niya dinina yung text. Ha? Okay, so una, inukumpirma niyo po na yung Sen Joel na nandun ay si Senator Joel Villanueva. I think so. Yeah. Oh, di ba? Ang pinag-usapan natin text, ha? Inamin ni Henry Alcantara. Si Henry Alcantara ang recipient ng text. Yes or no na lang po? Yes po. Pinicture ni Engineer Mendoza. Yes, so kausap niyo si Sec, text niyo with disappearing message si Senator Joel Villanueva. Tapos pangalawa, kinukumpirma niyo rin na si Senator Joel ay nagpapadaan ng mga follow-up sa inyo. Tama po? Nakikisuyo lang po na follow-up. Nakikisuyo po. At kayo naman, meron, di ba? Admitted. Kaya hindi pwedeng sabihin na picture lang, pero tinanggap gospel truth because may nagpatunay ng totoo yung text. Bryce, naalala mo ba yung messages na ito? O, di ba? Bakit gano'n siya magtanong? Bakit gano'n siya magtanong? Mali yun. Mali yun. May pinifeed siya na fake document. Sa pagtatanong niya, siya bilang officer, isang senador, syempre ang iisipin mo, lahat ng pinipresent niya dyan ay hindi fake. Ang tanong niya is, naaalala mo ba to? So, ang dating is, this is really existing. Pakinggan niyo yung tanong niya. Pakinggan niyo yung tanong niya, nag-feed siya ng fake document without telling that that's fake. Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Oh, ngayon ko lang nakita, sabi ni Bryce. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan? Wala po nakalagay na numero, Your Honor. So pareho pala, dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naalala mo yung message na yan? Pero muli, yung dating text, inadmit, iba yung may admission. Iba na yung may admission. Ito, ayan o, may Senator Joel. Ayan o, pag-usapan po natin bukas, boss. Ayan, can relate to SEC po. Ito, inadmit niya yan. Inadmit niya yan. Tapos meron pang JIL eh. Saan ba yun? Merong meet tayo sa... Ito. Ayan. Ayan. Kita niyo mga clear. Okay, yan. Ito, ayan o. Senator Joel, walang walang number. Pero ito o, yes po, see you po, bukas po, 6 p.m. sa JIL. Ito, inadmit ni Henry Alcantara. So, di mo ba pwedeng sabihin bakit tinanggap as in gospel truth? Because inamin ito nung recipient. Ang recipient na ito ay walang iba kundi si Henry Alcantara. So, definitely, this is different from that text na pinapakita, yung style na pinapakita ni Joel Villanueva. Kasi yan, existing talaga to. Okay? Pero ito, hindi. Ako hindi po. Kasi may nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Thank you for watching. See you on my next video.